Ayan, padaanin mo natin yung aeroplano. Para menos ini-edit. Puro pahirap yan sa Menos editing. ini-edit. Matatanggal naman yan. Yan, wala namang dumi sa ano. Ito lang. Hindi, okay lang. Okay. Ganito palang feeling magsisimula ng Oh, podcast. sabi ko nga sa kanya, ganito pala yung boses niyo, Kuya Jobert ha. Ah, kaya pala talagang nag-i-invest yung mga nagpo-podcast sa Oo, magandang maganda, microphone. maganda talaga yung pag magandang equipment mo. Woo! Ayan, so, simulan na natin. It's G. Welcome to Petox Podcast. Welcome. Hi guys. Welcome. Welcome. Hello po sa Petox Podcast. So, ito yung ating first episode. Ito yung ang ating pilot episode. Pilot episode, First yes. episode. So, ang Petox Podcast natin is sabihin natin yung slogan. Siyempre, kailangan natin sabihin yun. Kailangan yun. Okay, ulitin natin. Welcome to Petox Podcast. Welcome sa ating Petox Podcast. Hindi. Ito. Ito ka. So, Pagsabi mo ng welcome, yun ang Tingnan ko yung sa akin. Kape at Petics at kwentuhan, tawanan. di ba? Kape at kwentuhan. Kape at kwentuhan. Petics at tawanan kaya. Hindi, pwede ko sugulan ng mga Ng mga matatakaw sabihin sa... niya, welcome to Petox, Sige, Petox iyan mo muna. Podcast. Kape at kwentuhan. Hindi, akin yun. At sa'yo, hindi pala. Petics Petics at at tawanan. tawanan. Yeah. Sa akin, Sige. kape at kwentuhan. Petics at tawanan. Sige, go. Okay. 5, Ulitin 6, natin. 7. Okay, ulitin natin. Welcome to Petox Podcast. Petics at tawanan. Kape at kwentuhan. Ayan. Ito po ang ating pilot episode. Pilot, opo. First episode po natin. Okay, ayan. At may dumadaan na naman na aeroplano. Tamang-tama, pilot episode. Pilot episodes. Kaya may dumaan na Kaya may aeroplano. Oo, yun. Dahil related sa aeroplano. Sinadya Pilot. talaga namin yan. Kapag angat nga ng paa. Quiz Raids. So, pwede tayo magpakilala siguro, no? Oo, pwede. Opo. So, para makilala tayo ng ating mga listener at viewers. Yeah. Tama. Yeah. So, ako nga pala si Quiz Cubs. Ako naman po, tawagin niyo na lang sa pangalang Box. Box. At ako naman si Rage. Parang gaganda ng pangalan natin. Sa akin, Box dahil sa Bisaya, yung chubby ay tambok. So, short box. Yeah, kaya pala ha. Ako naman kaya Cubs. Hindi ka naman, ano lang, sakto lang. Sakto lang. Dapat saks. Saks, yeah. Ah, Yes, at ako naman, nakuha ko yung Cubs dahil ako'y kapangpangan. Kinuha ko sa salitang kabalen. Kabalen. okay. Anong ang kabalen sa Kapampangan? Ano? Kumbaga, Parang kabayan. 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 Pero parang inaano lang namin yun sa mga kakapangpangan namin. Oo, pagka- Doon lang namin sinasabi ako. Pero taga Pampanga ka talaga originally. Opo. Ang ganun. Ako din. Pero, Cubs. Ayan. So, dahil nga, O hindi ka pa nagpapakilala. oo nga, ako si Rage. At bakit Isa rage? Hindi naman Mahilig ka ako, ba sa road rage? Hindi naman. Ganun pala yun. Doon pala Doon pala pero galing nakasakay yun. ako sa nung nag-drive siya, hindi naman ganun ka. Actually, magaling siya mag-drive. Ilang magaling beses na ako mag-drive, sumakay si sa kanya eh. Kuya. Nagpunta kami ng Abu Dhabi at saka Ako sa yung, Al Quwain. ako yung niro-road rage. Ako Sila yung- ang high blood Sila sa'yo. yung high blood sa akin. Ganun. Tigilan nyo na yan, Rugo. Road rage. Hindi, kasi basta may kwento yun. Saka na yan. Saka na yun. sa huling episode daw. Rage yan. Oo. Para merong abangan yung mga Oo, viewers tama. natin. Yun nga. So, dahil nga ito yung pilot episode natin, gusto sana nating ikwento sa kanila kung paano nagsimula itong ating podcast, di ba? Okay. Okay. Um, So, pero bago yun, kasi nasabi natin dun sa tagline natin is petics Petics at tawanan. Kape at kwentuhan. So, meron kaming Kape, kape ngayon cheers. dito habang nagkakwentuhan. Sa ngayon, secret muna kung anong ininom namin kape ha. Parang kanina pa binigay itong kape, nangangalahati na ata ako. Di, malaki lang yung baso. Actually, lang to 3-in-1. 3-in-1. Baka naman. Kasi pa lang dahil pilot episode pa lang, wala pang mga sponsor. So, Malay mo bukas meron na. ano muna tayo? Baka naman dyan sa mga
mga nagbebenta ng kape. Hindi po oo. kami pwedeng magsabi ng brand or ng store. Basta kape to, 3-in-1. Sana naman po masuportahan kami. Total, ang pinopromote naman namin ay kwentong may kabubuluhan. Tama ba yun? So, pasensya na, Surigao na na. At mga tawanan over a cup of coffee. Yes, that's right. Tsaka kwentong may matututunan, siyempre. Oo. Pero talagang masarap magkwentuhan pag may kape, no? Tama. Lalo-lalo na sa mga buwan na to, dito sa UAE na Malamig. malamig, lalo na yung patio niya sa labas. Ang sarap dun. May kape, tapos medyo may pausok ng konti. Siyempre, hindi mawawala yun. Kwentuhan, tawanan. Nilagay lang namin sa podcast na to para kasali naman kayo, hindi 3 lang. Kumbaga, inisa lang namin. Kaya kung 3-in-1 ang ininom namin, 3-in-1 din kami. 3 Ang galing ah. Siyempre. Ayos gusto ko yun. Ayan. So, yun. So saan tayo, kasi si Kuya Rage po talaga ang ika nga nila brain of this podcast. So Kuya Rage, paano ba tayo nagsimula? How did we come about dito sa Petox? Ano ba ang Petox? Yun. So, yung kwento ng Petox, yung pangalan niya, is parang play on words nga. Ika nga ng Petix. Parang iniba lang natin yung pagkaka-pronounce niya. From Petix, ginawa nating Petox. Tapos yung Petox, nahahati yan sa 2 word. So yung P sa Petox ay shortcut for kape. Kape. Ayan, shortcut ng kape. P. Hindi yun P na kung anong iniisip nyo. Basta kape yun. At saka yung Quiz Rage, yung vibes nito parang nararamdaman ko. Sa Pinas, yung kapag gising natin ng umaga, yung mga magkakapit bahay, Oo. uupo lang sa harap ng bahay, magkakape at magkikwentuhan. Magmamarites. Oo, siyempre. Mga CCTV yan, mga walking Pero CCTV. dahil hindi tayo dahil tayo, hindi marites yung ginagawa natin, podcast. Podcast yun. Parang Parang may mic ka, yung marites na. Yung kwento niya naalala ko nung kasi ako taga Surigao, taga probinsya po talaga. Probinsya talaga kami. Yun nga totoo. Paggising ng umaga, ang hawak ng mga is kape, tapos pupunta sa waiting shed. in short, yung mga taga-probinsya. Oo. Waiting shed, uupo, kukintuhan, kape. Ito, minamaterialize po namin. So, yun. Pe short for kape. Wow. P is short for kape. Tapos yung talks is yung talks. Kwentuhan. Kwentuhan. Yes. Pero iniba lang namin yung spelling, naging TOKS, ganyan, talks. Jejemon kasi kami eh. So yan, parang Petix na naging Petox dahil nga Petix na kwentuhan habang nagkakape. Petix lang. Petix lang. Petix lang tayo dito. Chill. Walang masyadong seryoso. May iyakan kung kailangan, pero more on tawanan po tayo. At sana at the end of the episode may mapulot kayo na something mula sa amin. Kahit matawa man lang kayo or what, at least may takeaway kayo per episode. Yan. Yun naman ang importante ko yung mapasaya natin sila. Tsaka meron silang matutunan at Meron silang malaman na bago. mga advice. Yan. So, nabanggit mo kanina, di ba, sabi mo sa Pampanga ka. So, bigyan mo naman kami ng ng background. Ano yung trabaho mo? So, lahat pala kami, we're based in UAE, sa Dubai. Yes. So, simulan siguro natin kay Cubs. Yes, ano yung trabaho mo? Ganyan. At saan ka sa Pilipinas? So, Kuis, taga-Tarlac talaga ako. Half Kapampangan, half Ilocano ko. Pero more Half on... Shih Tzu? Hindi, half German, half half, Shepherd. Pero yun nga, taga-Tarlac ako. So, meron akong partner ngayon. May isa kaming anak. So... Andito din. Wala, nasa Pinas siya. So, 3 years na ako dito sa Dubai. Sino yung kasama mo nung isang araw? Hala. Hindi. Wag dito ko eh. Hindi. Biro lang yun. Yun yung typical na biro nung Sino kasama mo nung isang araw na mahabang buhok? Pero biro lang. Biro lang. Biro lang. Hindi ko share mamaya to. Yan, so, kid aside naman. So, nag-graduate ako course ng education din. Major in Filipino. Oh, wow. So, pandemic that time, then yun nga, nabuntis yung partner ko. So, mas kinailangan ko muna magtrabaho. Yung pagbo-board exam, sinantabi ko na muna. So, naghanap ako ng mga trabaho na mag-fit sa akin. So, nagturo ako ng 1 year.
sa isang private school sa Tarlac. Pero yun nga, nakulangan ako sa sahod, so naghanap ako ng bagong opportunity hanggang sa nakarating ako dito sa UAE. Tulong din ng mga tropa, mga kaibigan at mga kamag-anak nung aking partner. So, Nandito sila. andito sila. Sa UAE. Isa na doon si Quiz Rage. Ay, si ba ako doon? So, yun, nakarating nga dito. Yan sila, Quiz Sino ka Rage. ba? Ako si Gabs. Nakalimutan mo na. So, yun nga, nakarating ako dito sa UAE na alam nyo naman yun, yung tabla lang ang pera ko. Paglabas ko sa airport, kung walang Nakipagsapalaran ka, kumbaga. kung walang susundo sa amin sa airport, hindi ako makakarating sa pupuntahan ko. Kasi nga, at least tabla lang talaga ang dala kong pera. Pamasahe lang talaga. So, yun, pinalad tayo makahanap ng trabaho within 1 month non quiz, di ba? So, nagtrabaho tayo sa isang brand na apparel dito, store. So, nakulangan din ako sa sahod. Kagaya lang nung sa Pinas. So, naghanap doon ulit ako ng bagong opportunity. 1 year lang tayo doon. Then, yun, ngayon, ang profession ko ngayon is isang chef sa isang restaurant. So from education na background, napunta ka sa pagluluto. Sa pagluluto. And then, good thing naman sa akin dahil nakita ko saan ako masaya. Kung saan yung gusto ng katawan ko at isip ko na magtrabaho. Hulaan ko sa'yo yung pansit kanina, no? Huwag mo sasabihin muna. Baka dumugin yung Masarap restaurant yung namin, pansit hindi ko pa masarap. kayang i-accommodate. Parang Pero son, nakadalawang plato. bisita kayo dun. Ayun. Hindi naman pwedeng i-mention, no? Hindi pa tayo. Wala pa Tsaka tayong permit at last day na ngayon. Last day na ngayon. Bukas kailangan na pong may May permit. May permit. permit, Pero, yan. pupunta tayo doon. Pero hindi naman i-upload to ng walang permit, di ba? Hindi, pwede. Basta Pwede naman, wag ka- wala wag naman kang- tayong minention. Okay. Basta wala kang ipopromo or Kaya So, nga yung mga kape natin 3-in-1 lang muna. 3 Next week, meron na kaming, anong tawag doon? Meron na tayong sponsor? Hindi. Yung ano muna, yung lisensya ba? Lisensya. Down the road. Down the road. So, pag may lisensya namin, alam nyo na. Kaya panoorin nyo po kami, supportan nyo kami para makarating kami doon sa point ng podcast na yun. Hindi So, kami... At yun nga, Kuis. Ang sabi sa akin, ang pagkakalam ko, kayo dito parang mga 30 years na yata kayo hindi dito. naman. Bali, ilang years ka na? Nahiya tuloy ako So, sa akin. 3 years pa lang. 3 years. Binaba ko lang yung zero. Nauna lang pala ako ng ilang buwan sa'yo. Siguro mga 3 buwan, 4 na buwan. Yun na, sinabi na akong kayo. Magkakasabay lang pala talaga kami. Kakasabay-sabay lang. Batch lang pala tayo. So, Kuis Box, ikaw ba? Ano bang ginagawa mo ngayon sa buhay? Ako po ay... ayun. Ngayon po, nagtatrabaho ako as account manager sa isang event rental company. So, yung company po namin, nagpo-provide po kami ng furnitures para sa mga big event companies. So, halimbawa, may kasal ang isang hari, nangangailangan sila ng 4,000, 5,000 upuan. Kami po yung nagpo-provide nun. So, yun. Wow. May event na gano'n, umaabot ng gano'n Meron karami. to. Alam mo nung Kasal yan. Oo, meron. Last week lang, kakabook ko lang ng mga 6,000 na upuan. Grabe ang yaman nun. 1,000 table. Tapos, hindi lang yun. Meron pang mga cocktail tables, may mga bar stools. Marami-rami. At kung figures lang pag-uusapan, minsan nasa mga... Isang event lang to tol, Kuya Rage at saka Kabalen. Yes. Cubs. Cubs. Mga nasa 150,000, 200,000 dirhams. Isang event. So, isang event lang. Mura lang. Ganon kayayaman ang mga... Mura lang. Nasaan ba yung bar dyan? 150. Ayun nga. So, yun po yung current ko na trabaho. Pero, originally po, ako po yung taga Surigao, Mindanao, sa Surigao del Sur. Specifically po, Cantilan. So, undergrad po ako ng Mass Communication, major in Broadcasting. Pero hindi ko na po natapos dahil for some reason, I have to go to work. Kailangan ko magtrabaho to provide. So, yun. Nagtrabaho po ako sa
kamuntikan ko nang ma-mention yung brand. So nagtrabaho po ako sa call center for 5 years. And then medyo malaki ang sahod sa call center pero hindi pa rin siya kumasya sa kailangan. So I have to Sa ano yun? Sa Surigao din? O sa Cebu. Cebu. Ay, by the way, sa Cebu ako nag-aral. Nag-elementary ako and high school sa Surigao. Nag-college ako sa Cebu. Doon na rin akong nagtrabaho ng call center for 5 years. Tapos hindi kinayanan ng budget, so kailangan mag-abroad. Ikaw nga kasi, sabi mo nga kanina, sabay-sabay lang po tayong dumating dito sa UAE. Joke lang po yun ha. Baka maniwala kayo eh. So dumating po ako dito ng, to be exact, June 30, 2010. Oh. Kayo na bahala Nauna lang ng 3 months and Nauna 10 lang. years. kayo na bahala mag-compute na. Ayun. So una ko pong trabaho, ako po ay salesperson sa mall. And then Anong mall yan? Mall, pwede naman natin banggitin yung marami Kuya Ridge. Dahil sa nature ng trabaho ko, naiikot-ikot kami ng mall. Masasabi ko po, and this is with honesty, na ikot ko na lahat ng mall. Sa Dubai. Sa UAE. Sa UAE. Opo. Grabe. Na-assign na rin po ako doon sa SM. SM. SMUAE. Meron ba na-assign ako SM. Sa Sharjah Mega Mall. Mega Mall. Parang malaki yun. Sa Mega Mall, na-assign din Sharjah ako. Mall. Na-assign din ako sa boundary ng UAE at saka Saudi. If alam niyo yung Ruwais. Hindi. Di ko alam mga pinagsasabi mo. Yung Quiz Ruwais, box. mga siguro Is. 35, if I'm not mistaken, 35 minutes na lang Saudi na. Okay. So, Yun yung pinakadelikadong lugar. actually, delikado in a sense kasi nandun yung Border. refinery ng isang pinakamalaking gas provider dito sa Okay. UAE. So, yun lang naman yung bago na naman ako medyo nalaman sa iyo, Quiz box. Bawal ah. mag-yosi dun. bawal mag-yosi ng malapit. Oh. Tapos yun, winark hard ko yung magkaroon ng license kasi sabi nila pag nasa sales ka na, kailangan mo ng driver's license para medyo umangat-angat ka. Tapos yun, umangat ng konti and then nagka-pandemic. Kumbaga, dati kang first floor nakatira, umangat ka, nasa third floor ka na. Oo, medyo umangat ng konti na third floor. Tapos ngayon nasa fourth Fourth floor na. Oo, ganun. Yun naman talaga. Oo. So, yun. So, 16 years na po ako dito sa UAE sa awa ng Diyos. Ito na lang po ang aking ticket para yumaman. Actually, tatlo kaming umahangad. Baka naman, di ba? Yumaman. Kaya i-share, huwag niyong kalimutang i-share sa mga kakilala niyo itong podcast. Huwag niyo pong kalimutan i-share. By the way, mapapanood kami sa YouTube. Meron din po kami sa Spotify. Pero kung ayaw niyo naman pong makita yung mga pagmumukha namin, pwede niyo naman po kaming gawing background. Oo, sa Halimbawa, Spotify yun. Yung halimbawa audio. nagda-drive kayo or gusto niyo lang may maingay sa tenga niyo, Kung pwede niyo gusto kami niyo gawin. yung marinig yung mga sexy voices namin. Mga sexy voices namin. Ganun talaga, Ang boss. ganda ng Mga sound bedroom talaga. voices namin, ganon. Para lang bumubulong ah. So yun po ang aking history Yeah. dito sa UAE. The rest is history. Ayos. At ikaw naman Ako po. na. So, yun nga. Ako naman, napunta ako dito, ilang buwan lang. Yung pagitan na naman natin, no? Mga- Sige. Mga 5 months and 10 years. 10 years din. And 2 hours. Grabe. Mga veterano ang kasama ko, guys. So, ako, taga Pampanga din ako, particularly sa Angeles City. Natapos, hindi ako natapos, hindi ako nag-graduate, pero education din yung course ko. Education. Ang secondary MASCOM, di ba, education. parang ano din ng education? Mass communication. Hindi, Broadcasting. kasi nasa College of Arts and Sciences. Okay. Kayo specific talaga. broadcasting, sakto, broadcasting ka. Podcast Opo. to. Nagpa-podcast. Nung ka nasa ngayon. college pa ako, nagtatrabaho po ako sa, I don't know kung alam niyo yung Hot FM. Kaya pa lahat yung boses mo sa Sexy. podcast. Nasa Hot FM. FM. Anong pangalan mo dun, Kois? Ian. DJ Ian. Yes. EAN. Short for Ernie A. Navarro. Di ba, may kasama pala kaming DJ, hindi ko alam. Kaya alam na niyang i-modulate yung boses niya kagad. Diba? Pero sa totoo talaga. Ganyan talaga yung boses Ganito talaga yung boses ko sa totoo. Yan pala yung original mong boses. ganito. Sige na, Kois. Tapos, Ako nga rin. Sorry.
Aray mo. Aray ko po. Nagtrabaho din ako sa mga call center. Wala akong naging regular na trabaho doon eh. Nagtrabaho sa call center, tapos naging private tutor, mga ganun. Driver. Sa Manila to, Koy. Yung nag-tutor ako sa Pasay. Yung mga Korean dati? Hindi Korean, Pilipino. Mga Pilipino. Pero ako lang yung nagtututor sa kanya, tapos stay in ako. Tapos pinagdadrive ko din siya. Yun, so parang So, all private around ka. tutor, alalay, driver. All around, like PA. Yaman siguro na to. Parang, Parang PA. may condo eh. Sa condo ako nakatira nun. Ngayon, pag may kondo sa Pinas, Sabi ko sa sarili ko, nung dati bago pa ako nagtrabaho doon, sabi ko sa sarili ko, gusto kong tumira sa mamahaling kondo, mag-drive ng mamahaling sasakyan. Nagkatotoo naman, tumira ako sa Kondo. kondo. At nag-drive ka ng doon ng- magagandang sasakyan. Hindi nga lang hindi nga akin. hindi lang sa'yo. Pero at least, Oo, At least natupad. nakamit mo yung pangarap mo, di ba? Mindset ba? Mindset. Kung gusto mong matupad ang pangarap mo, magtrabaho ka. So then, 2015, nag-decide kami mag-asawa na yung sumubok na pumunta dito sa Dubai. abroad. Dahil yung sister-in-law ko, nandito na siya since 2012. Then, ba't hindi nyo subukan? Nasabi niya sa amin. So, kami mag-asawa, dahil hindi namin maiwan ang isa't isa. Hindi pwedeng isa lang ang Hindi ba pupunta. isa? Natatakot siyang, So, dalawa kami kagad na pumunta. Ayan. So, yun. Bali, mag-11 years na din pala kami dito. 11 Hindi years. rin katagalan. Tanga, mga veterano din talaga mga kasama ko dito. Hindi, 11 years pa lang. 11 Pero isa din sa pinakaswerte ko yun na nakapunta ako dito sa UAE na may mga kasama akong mga veterano dito kasi natuturuan talaga nila ako ng maayos. Isa yun sa pinakamagandang naging advantage ko talaga nung pagdating ko dito. Lahat itinuro na talaga nila sa akin kung paano makahanap ng trabaho dito, kung paano ang gagawin mo kapag ganito, ganyan. Lahat detalyado talaga, as in. Nung ikaw ba, Box, nung pagdating mo dito, ganyan din ba na may Nagga-guide. nag-guide sa'yo na sa kahit na anong bagay, yung paano mo gagawin yung ganito, ganyan, or sarili mo talaga, on your own na Learning. ano ka. Papaiyak ako. Huwag ka muna umiyak sa dulo na. Yung experience ko dito sa UAE, kakaiba. Kung kinikwento ko nga sa mga, kasi yung ate ko nandito rin. Tapos, kinikwento ko sa kanila kung ano yung naging experience ko dito. Medyo hindi katulad ng experience mo. Medyo masaklap. Pero, ika nga nila, di ba, kung if you experience things na medyo mahirap-hirap, it will make you stronger. Yeah. You know? Kaya siguro minsan, meron kasi akong Kuya Rage, Cubs, na parang aura, na minsan stricto, na medyo mahirap Spellingin, kumbaga. spellingin. Oo. Siguro, brought about na lang yun ang naging experience ko dito sa UAE. May pagkamaala-ala mo kaya yung experience ko. Kukwento na lang natin sa susunod na. Sa mga susunod na episode, Para guys. may abangan sila, may Yeah, abangan yung mga pero, listeners natin. Yes, kailangan nyo talagang abangan dahil yun siguro yung magiging episode na medyo, kasi nga yung concept natin is tawanan. Siguro dun sa episode na yun medyo kikirot tayo ng konti, tatawa tayo ng Di, at saka- iiyak tayo ng konti. Kailangan talaga nilang abangan kasi panigurado may matututunan kayo sa kwento ni Quizbox. Sigurado yun. Marami. At least maisip nyo kung anong hirap dito talaga sa abroad. Malalaman at malalaman nyo kung alin. So yun guys, tapos yun nakapag ka sa condo. Currently, anong work mo ngayon guys? Ngayon nasa ako, nagtatrabaho ako sa airport. Hindi sa mismong airport, sa loob ng airport. Hindi ko na sasabihin kung anong company. Baka marinig ng boss ko ito. Baka follow tayo. Okay, follow tayo. Oo nga. Sana mag-subscribe siya, bakit hindi? Okay lang. Mm. Ayun. So, sa marketing ako, sa loob ng airport, sa Dubai Airport, sa marketing. Yan. Pagka may kailangan silang ipabili sa palengke, ako yung utusan nila, magmamarket. Oo, mamarket. Taga-palengke. taga-palengke. In short, taga-palengke nito. Galing. Parang nag-download ako dun konti sa market. Bakit naman pabili? Parang hindi yun sa driver ata yun.
Ayun nga pala, market. Apo. So, yun, hanggang sa nag-ano din pala ako sa mga hindi nakakaalam na nagbo-vlog din as a hobby. Mm. Ganyan. Hobby kayo? Anong mga hobby niyo dito? Hindi, actually, Parang nagbablog din nata si Cubs. small small TikTokers small to eh. packet yung TikTokers. ganun lang Pero actually kailan ba yon nung bandang September or August yata natin na pag-usapan na gagawa tayo ng podcast talaga, di ba? Oo. Kasi nakita ko si Boss Rage, si Quiz Rage, na yun nga, continuous ang ang uploading niya sa vlog niya. Sabi ko sa kanya, ba't di tayo mag-collab, sabi ko. Ang sinabi niya sa akin, okay lang kung gagawa tayong podcast. So doon nag-catch yung idea ni Quiz Rage doon sa pagbuo ng isang Pagbuo, podcast. oo. Oo. At di ko alam na ganun kabilis. Andito na kami. Oh, may mga At ang ganda microphone ng na kagad microphone tayo. Ang namin, ganda di ng ba? Hindi, long time in the making din to. Kasi Oo. dati pa akong nanonood ng mga podcast. Nag-start doon kay yung kay Sab and something, basta something na si Sab Magalona ang host, tapos yung asawa niya kasama niya doon, tapos yung Cool Pals isa sa mga pinapakinggan ko, yung kay Bad Friends ni Bobby Lee, mga ganun. Nakahiligan ko yung pagpa-podcast, tapos sinasabi ko sa sarili ko, parang enjoy gawin to. Oo, maganda. Ako din may mga pinapanood din ako mga podcast, pero siguro mga personal biases ko dahil yun nga, mahilig talaga ako sa broadcasting. Yun talaga yung ultimate dream ko na maging reporter. So pinapanood ko sila Jessica Soho, Sir Khan, mga podcast nila. Si Chris Fade, yun yung mga... Oo, si Chris Fade. Isang kilalang din yan dito sa UAE. Yun ang mga pinapakinggan kong mga podcast. Yun. Kaya naging naging goal ko din na someday sana makagawa din ng sariling podcast. Pero dahil introverts nga ako, ayokong na ako lang mag-isa. Parang hindi ko kaya na ako lang mag-isa. Mahirap yun, Kuis, yung kakausapin mo yung sarili mo. Para kung tanga kinakausap mo yung sarili mo. Ganun. Actually, kaming tatlo were connected to each other. Si Cubs at saka si Kuya Rage, si Rage ay Magbilas? magbilas. Ako naman, Bilas? Hindi ko alam. Basta bilas na lang. Ano Yun ba yan. Yung, Nakita ko na lang to minsan dito sa labas eh. hindi, actually sa Thailand kami nag-meet ni Boss Rage. At isa yun sa pinakamagandang experience ko talaga, Boss Rage. Oo. Darating ang araw, babalik tayo doon. Oo. Ang ganda ng Thailand. Ano yung ininom natin doon? Chang! Chang. Oo. Yeah, Chang. Yung At official saka- official namin doon. Ami ba yun? Ami? Ha? Ami? Chang Ami. Aray ko. Ako naman yung nag-loading doon. And Chang na yun, beer ng Thailand. Ito naman, ako naman, yung partner ko, best friend niya po yung wife ni... Yun. So, Sorry, may ano na rin. Nandito kami parate. Christmas, New Year, Birthday. weekends, kahit anumang birthday, nandito kami din. One time, siguro that was last year, mga June siguro, yun Koy, or July, when you approached me, Oo. na Hindi tayo gumawa ng... di tayo gumawa ng podcast. Ganon, oo. Kasi ang pagka kausap ko yung dalawa na to, parang Free yung dalawa. flowing. Para kasi, Pwede ilagay mo yung yung Cubs at si Box? si Cubs at wala nang quiz. Rage Wala na nang lang. quiz. Nasanay Okay, sige, kasi ako sige. sa Rage. Right, Baka siyempre. isipin nila matanda ako. Hindi, Ano pa lang po yan? 23. 23, wala lang. 23 So, lang. anong feel 23 mo nung EDSA to. Kasama ka ba doon? So, ano yung nafe-feel mo pagkausap mo kami dalaw ni Box? Kasi yung natural na ko is mahihain talaga ako eh. Introverts. I'm an introvert. Introverts. When I grow up, I want to be an introvert. I want to be a pilot and destroy. Di, bala kumbaga kapag kausap mo kami, Pero, napapadaldal ka. Pagka yung ang tawag doon? Basta yung parang Nahihikayat. oo, yung parang na... bagaan yung ko na makipagkwentuhan. Okay. Lumalabas yung mga ideas, nagtatapunan kami ng mga ideas sa isa't isa. So, yun. So, Actually, malala mag-joke to. Oo. Malala mag-joke to. Doon ko nakilala si Kuya Ray. Mabibigla ka sa joke niya. Totoo. Rage. Oo. Doon ko siya nakilala ay, ganito pala yung personality niya. Akala mo tahimik, di ba? Akala mo Sa tahimik. Thailand kami, hindi ko narinig nagsalta yan.
nung nag-camping kami. I'm a lady boy. Ganun. Sinasabi Sa ko wadi doon. ka. Pero hindi ko siya narinig nagsalita sa Thailand. Isa lang yata. Ganun din. Yun naman ata Inom kami. yung yun naman ata yung una parang First impression. na makukuha ng isang tao pag nakilala niya si Rage. Tahimik, nasa gilid lang. Pero hindi siya yung tao na aalis. Diyan pa rin siya kahit nasa sulok lang siya basta nasa circle siya. Para siyang principal na nakatingin lang sa inyo. Until Bigla na lang magsasalita. Pero sa akin kahit tahimik siya, dinadaldalan ko talaga siya. Hindi ko alam kung bakit. Ewan ko kung naaano yun sa akin dati. kasi nature mo yun. Sabi ko kahit na tahimik, dinadaldalan ko pa rin siya. Oo. Yun. Yun. So, ayun nga. So, yun nga, dahil nga pangarap ko nga magkaroon ng podcast at dahil yung, natin, anong tawag doon? May term nakalimutan ko yung parang chemistry natin na sa Oo, pag totally nag-uusap. magkaiba. Oo, kaya yung batuhan ng ideas napakaganda at gusto ko sana ma-capture yun sa isang medium na kagaya ng podcasting dahil sigurado ako na pagka nilabas natin to maraming magi-enjoy. Oo, tsaka sayang naman sayang naman yung mga talent natin kung andito lang hindi may lalabas. Kaya Tsaka labas parang natin. natural lang kasi. Parang natural lang talaga nakikwentuhan. Parang petics lang. Petics na may Ito, kasamang kwentuhan at kape. Tawanan. Yeah. Kape. Cheers. Cheers. 3 in 1. Sana next time Baka naman. branded na tong natin. Sana next time may nakasulat dyan na ganon. Sana yung paper cup na merong logo nung Yun. nag-sponsor sa amin. Oo. Diba? UAE. Baka naman. Mga brand dyan, no? Yan nga. So, nasabi ko nga, yung pagpapodcast talagang parang hindi lang siya hobby para sa akin. Parang pangarap ko rin na matupad. Dahil nga, yun, marami akong, kasi mahilig din ako magkwento, do tahimik lang ako. Okay. Gusto mong ikwento yung mga karanasan mo Oo, yung sa ibang tao. May share man lang kahit sa medium lang na to. And speaking of pangarap sa buhay, Yes. Yan, nandyan na tayo. dyan na tayo sa Ding, 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 pinaka-topic. ding. Intro lang pala yun. No? Intro lang kayo. Nakakalahating oras Haba-haba na naman ang tayo. intro, no? Ikaw nang bahala dyan. Teka lang ha. Ayan, at muli kami nagbabalik. Galing Sa sa break. break. Galing sa mini break. Anong break ba yun? Urinal, Yossi break. urinal break. Urinal break. Urinal break? Yeah. Yossi break? Mhm. Saan na nga ba tayo? Doon na tayo sa Parang- pangarap sa buhay. pangarap. Pangarap. Ano ba yung mga pangarap natin? Yes, lahat naman tayo merong pangarap, di ba? Wala tayo, may pangarap. Simulan natin sa'yo, Kabs. Ano yung pangarap yung talagang pangarap mo sa buhay mula ka ng pagkabata? Ako kasi hindi ako consistent sa pangarap ko noon. So, nalaman ko lang yung pangarap ko nung nandito na ako. Talaga yung pinakagusto kong gawin talaga. Which is yun yung magtatayo ako ng sarili kong restaurant sa Pilipinas. Ay, maraming yung mayaman sa restaurant. Ano? Pwede ka naman magtayo ng restaurant Mukha ka naman construction worker. Pwede na? Pwede na? Pwede na ba? Kasi magtatayo lang naman, di ba? Wala tayo na. Walang sinasabi. Hollow blocks lang naman at semento yung kailangan Oo mo nga. nun. So, pero kid aside ulit. Pero ang pangarap ko nung bata ako, nung elementary ako, gusto kong maging sundalo. Gusto kong sundan yung yapak ng tatay ko. Lahat sila nakabang sa akin. Dahil maganda ang katawan ko, yung utol ko, medyo payat. So, sabi nila ako daw sunod sa yapak ng airpot ko. Hindi lang nila alam. Dito ako ngayon sa UAE. Tagaluto. Di ba merong yung mga prep? Di ba nag-graduate yung mga prep sa atin sa Pilipinas? Parang kailangan mo munang Bago ka mag-grade 1, gagraduate ka ng prep. Actually, meron silang kindergarten nun. Kindergarten tapos prep. kindergarten, tapos prep. Mm-mm. Tapos Grade mag-graduate 1. yan, di ba? Tapos usually yung mga ceremony ng mga yan, tatanungin nila, ano yung, what do you want to be when you grow up? Ganyan ba yung sinabi mo dun sa na yan? Hindi actually ganun yung senaryo na nangyari sa akin nun. Pero may teacher kami nun nung grade school na pinasulat sa amin at pinadrawing sa amin kung anong pangarap namin nung bata kami, kung anong pangarap namin sa hinaharap. So yun nga, ang sinulat ko talaga, gusto ko maging sundalo. Kaya nag-drawing ako ng sundalo. At saka sinabi ko rin dahilan kung ba't gusto ko magsundalo nun. Sabi ko, idol ko yung tatay ko, sabi ko. Kaya yun. So, dahil pangarap ko maging sundalo,
nag-aral ako ng eduk. Kaya ako Ang lapit. Pwede yun. Malapit na malapit. Oo. Pero hindi ko basta-basta binitawan yung pangarap ko na yun. Actually, nag-exam ako Parang ng, ngayon pwede na ata, di ba? Like mag-i-exam ka lang sa sa PNP. sa PNP Oo. sa meron silang tinatawag na APSAT ngayon. Oo. So hindi ko naman siya binitawan talaga na basta-basta. Nag-exam ako. Actually pumasa ako sa exam. Tapos, Ba hindi mo pinurso? Oh, kasi kagraduate ko ng college noon, kasi di ba, pag graduate ko ng high school, siyempre medyo masipag tayong bata. So hindi tayo nag-aaral ng 4 years to 5 years. Okay. Nag-stop ako. Parang in-enjoy ko yung pagkabinata ko. Tapos pagdating ng nagtrabaho na ako, tapos nakita ko kung paano kami tratuhin ng mga, alam mo na, mga matataas na position sa isang company. So, sabi ko, ganito pala kapag hindi ka nag-aral ng college. Oh. Actually, hindi ko naman nilalahat. Disclaimer lang sa mga nakikinig sa atin. Hindi ko naman nilalahat, pero yun yung experience ko kasi. So, decide ako mag-aral. And then, siguro nag-aral ako ng college, 21 na ako. 20 or 21 na ako. So, pag-graduate ko, 24 na ako. Ngayon, nag-exam ako ng APSAT, ng exam ng Philippine Military. Mhm. Pumasa ako, and then, pumasa ako, siguro December yon. Nakuha ko yung result, pasado. March magbe-birthday ako, 25. Ngayon, magpapasa ako ng requirements. Pa dito. Biglang binaba ng Philippine Military, ng AFE, yung requirements nila Na para college sa graduate. sa height, sa age limit. Ginawa nilang 24. So, meron na lang akong 3 months para makapag-apply. So, yun, doon na ako bumitaw sa pangarap ko maging sundalo. Actually, kaya natanong ko yung sa prep na graduation kung tinatanong nila kasi nung prep ako, ano lang yun, year 2000 something na. Ay, Siyempre, kailangan natin i-censor yun. Anong year? 2000. Ganun din Basta yung narinig pangarap yung ko. 2. Ganun. Alam mo yung parang meme ngayon na nauso, yung pag sinabi mo nag-start sa 2000. Tapos nagta-time travel hanggang Jurassic. Ganun. Yun, so nung prep nga ako, natatandaan ko, ganun din yung sinabi ko dun sa mismong graduation ceremony. Then, when I grow up, I want to be a soldier. Sabi ko, ganun din ang sinabi ko. Parang palagay ko, typical na pangarap ng mga kabataan, di ba? Kasi nga, napapanood mo sa mga action movie. Action movie nun. Actually, sa inyo nun. At saka sa akin din. Puro action movie talaga. Natikman kong PMT, CAT. Si 18 no high school. Ganun pala yung sundalo. Binasura ko na yung pangarap ko. Parang ayaw mo na mamanduhan. Ayaw kong ganun. yung Sub-sub Ano ba ka kasing, nung nag-CAT ka, ano ba kasing, battalion commander? yung Adjutant? baril, yung may hawak ka ng Ay, baril, mga ganun. baka minions. Pero private lang. Tapos private. nung na-experience mo na mag-ganun ng high school, third year, alam ko third year pa yan eh. CAT yun. Ganito pala yun. Yung ROTC, hindi ko na-try. Sino nakatry? Ako nung high school ako, adjutant po ako, S1. Ako yung sumisigaw ng makinig, yung gano'n. Hindi ba yung kaliwa sa kaliwa? No? Tumatakbo Hindi ba ng ganun? gano'n. Tapos, unfortunately, natumba. ikaw yung kasi nagko-command. Ikaw yung natumba. Umuulan nun. Diba yung adjutant, siya yung parang second in command. May battalion commander. Yung magpapaform sa ng Magpapaform. pila. Balangay, mga ganon. Yung makinig sa kautusan, yung mga yung sumisigaw. Group sa kaliwa. Ganun. Tapos tatakbo ka doon sa pinaka first na Alpha Company Basta yung company nila. tapos pag nakita mo nang nakalinya na yung mga tao, babalik ka na. Umuulan nun. Tapos ang takbo ng adjutant, di ba yung nakaganon yung kamay? Parang lang, walk straight. Parang road runner. Open field yun ko eh. Tapos maputik. Yung sapatos ko, Lumubog. bumaon sa putik. Lumubog sa Tapos putik. natanggal yung sintas. yung sole. Yung Ayun, swelas. natumba. Swelas. Natumba ako. Tapos tayo ulit. And Walang tumawa, Kuis. Dami. Madami. Dapat bumalik ka. Oo, yun yung pinaka nakakahiyang. Nakaka-humble yung gano'n. Pero actually, maganda kasi yung ganun na experience din, di ba? At least meron tayong experience na nakakatawa, hindi lang naman puro iyak, di ba? Pero hanggang ngayon, yun pa rin ang pangarap mo na maging sundalo pa rin. Ako, kung siguro bibigyan ako ng pagkakataon, pwede pa. Oo. Okay pa sa akin. May age limit pa rin ba ngayon? May age limit. Pero
may nalaman ako nun, hindi ko lang alam kasi kung pwedeng sabihin sa ano. Hindi naman siya illegal sa AFP pero parang meron silang tinatawag doon na special enlistment. Ah. Kapag special enlistment, kailangan graduate ka or may skilled ka na mapakikinabangan ng AFP. Yun lang Baka ang yun yung mga... Baka yun yung mga hacking, mga ganun. Hindi, baka yun yung mga nilalagay sa mga opisina. Ganun. Oo. Admin, parang admin. Parang ganun. Pero ang hanap talaga nila yung mga... Sa field. Oo. Yung mga mapakikinabangan talaga nila na yung alam mo yung extraordinary na skill. Yung hindi basta-basta nakukuha yung Yung skill. ibabala sa kanon. Yun. Yung ano yun? kailangan Canon. tatalon sa aeroplano na walang parachute. Walang Mga parachute. ganun. Maghihintay lang Pwede kung... naman Sige, yan pasok eh. ka na. Pwede ka naman tumalon sa aeroplano ng walang parachute. Isang beses Hindi lang nga lumilipad. Hindi, isang beses mo lang nga lang magagawa. Oo. Mahirap yun. Pero at least you feel you flying. Na-feel mong lumipad. Na-feel mo lumilipad ka. O, ikaw naman, Box. Ako naman, consistent. Kakaiba yung sa akin. Ibang-iba sa inyo. Kasi ako talaga consistent. Kahit nung elementary ako. Nung kindergarten. Pag tinatanong ako ano yung pangarap ko, reporter talaga. Reporter. Yun talaga yung That's why Mascom, pangarap ha? ko. Oo, broadcasting. Parang nung bata ako napafascinate talaga ako looking at mga, alam mo yung reporters. Tapos excited ako kapag nagde-daydream ako. Iniisip ko na napupunta ako nung mga time na yun yung mga Afghanistan, yung mga gera So, doon. reporter talaga yung gusto talaga. mo, hindi Ayaw. yung mga newscaster na nasa studio. Ayaw. Gusto mo talaga sa field. Reporter. Sinong idol mo na reporter? Si Jessica Soho at saka si Mike Enriquez. Yun talaga yung... Okay. Kasi si Jessica Soho, specifically si Jessica Soho, nag-start talaga siya as writer, yung idiot board pa kasi ang tawag nun dati, wala pang screen. prompter, Wala pang screen. So yun, Yung mga cue card. mga cue card. Nagsimula siya sa ganun, tapos naging naging writer, tapos naging reporter, tapos naging newscaster, yung ganun. So siya talaga yung ultimate na goal ko. Tapos nung nag-college ako, ayun na. Medyo lumihis ng konti. Nung high school, mga bandang 4th year high school, gusto ko nang maging lawyer. Lawyer? Kasi sa amin po, sa amin Rage at saka Cubs, we're a clan of teachers. Yung nanay ko teacher, yung tatay ko, yung ate ko teacher, yung lola ko sa mother side teacher, tapos yung lola and lolo ko sa father side teacher. So parang teacher talaga yung na pumapalibot sa akin. And then nakikita ko, walang mayaman na teacher. Hindi kasi 'di ba? Walang yan. Walang mayaman na teacher sa Ang Pinas. sabi kasi nila sa mga teacher talaga, ito yung noble profession Noble talaga. profession. Hindi nila iniisip kung magkano yung sasahurin nila. Oo. Yan, kaya ganun siguro. Minsan abonado pa yung mga yan. Abonado, yan. Oo. Tapos sabi ko, ayaw ko talaga maging teacher. Tapos yun na, lawyer ang ano ko kasi pag lawyer sa Pilipinas, Isang pirma lang. Isang pirma lang ko. Rage, may Gaganon pera na na. lang. No? Tapos yun, so nung college ako, pumasok na ako ng college, may nag-advise sa akin, kung gusto mo maging lawyer, successful na lawyer, di ba ang inaano nila is dapat pupulsay ka, political science, o kaya philosophy. Kumbaga, magte-take ka muna ng Unang course. Bago ka po-proceed sa proper law. Pero may nag-advise sa akin, kung gusto mo maging successful lawyer, dapat ang kunin mo, broadcasting. Mascom. Kasi sa Mascom, tinitrain kang magsalita in public. Tapos yun yung parang ultimate na weapon ng isang lawyer. Kung paano mo i-persuade yung public na maniwala Sa'yo. sa defense mo, paano ka magsalita sa public para parang katotohanan lahat ng sinasabi mo, ganun. So sabi ko, ito perfect. Kasi ambisyon ko maging reporter. Kung hindi man ako maging reporter, maging lawyer. But unfortunately, yun nga, hindi ko natapos. 3 subject na lang sana. Tapos na yung broadcast. Sayang, no? Kaso kailangan magtrabaho. Tapos, yun. Hindi mo ba pwedeng ituloy ngayon yun? Actually, tinuloy ko. That was like 2 years ago. Trinay ko siyang ituloy. Kaso nabago na yung curriculum ng Mascom. So, instead na 3 subjects yung kukunin ko, magiging Nadagdagan 12 pa. subjects ulit. Okay. So, I think 2000 bago lang. Bago lang kasi nagbago ang curriculum ng CHED. Oh.
Parang way back 2022 lang yata. Oo, yung mga 22-21 ganyan. Oo. Tapos, Kahit nga yung sa akin, yung sa education, Oh, sa dahil education. hindi ako nag-graduate, kung itutuloy ko yung course ko, ang dami ko pang babalikan ng mga ano kasi yung ibang mga subject hindi na makakredit. Hindi na makikredit. Yun Kasi nga, nagbago na yung curriculum ng CHED. Oo. so ito information drive mga viewers. So yun nga, trinay kong i-pursue pero yun nga, aabutin ako ng 2 taon ulit bago matapos yung mass communication. So meron po tayong program na tinatawag sa Pilipinas. Yung tinatawag nilang ETIAP. If hindi ako nagkakamali, Extended Tertiary ETIAP. Extended Tertiary Churva. Parang ALS siya. Oo. Bibigyan ka ng kahit anong university na affiliated sa ITIAP ng diploma. Mm. So ngayon, mag-i-enroll ka lang doon. Merong face-to-face class, merong online class. Tapos, ngayon, hindi ka makakapili ng course mo. Ang ibabase nila kung ano yung experience mo na. Halimbawa ako, ang experience ko dito okay. sa UAE at sa Pilipinas call center, I'm more of like into sales and marketing. Mm. So, ang binigay sa akin na course ng Sa government BA ka? ng Pilipinas is, yes, administration. BA, Business Administration. Actually, Isang taon lang yon. Actually boys, Mas mabilis. box, yung utol ko, kasi meron siyang, ang sabi niya sa akin, parang 5 years experience sa work mo. And then, bago ka maka-avail ng... ITIAP. Kasi siya, graduate siya dyan. Okay. So, 10 years si utol ko, Anong kinuha niya? criminology. Tama yung sinabi mo na i-base nila yun kung anong work experience mo. Kasi siya, military siya. Kasi instead na TOR ang hihingi nila sa'yo, Rage, ang hihingi nila sa'yo CV. CV. Oo, titingnan nila kung ano yung experience mo. Ironically, ito yung nangyari. So, nag-ITIAP ako, na BA ako. Ngayon, isa po akong licensed teacher. So, Teacher. Ang dami mong pinagdaanan. Yung isinumpa kong... Bagsak ka sa teacher. yung isinumpa kong course. It's meant to be. It's meant to be. Yun po. So, nag-graduate ako Tingin ng... ko, sinadya yan ng pamilya mo para hindi ka parang lumayo isinum- sa Sabi mga siguro, profession nila. yung tatlong subject mo, wag muna natin bayaran. Siguro after Pinlano 10 years, 16 years, siguro magiging teacher Huwag ka. nating bayaran yan. Tapos darating yung araw magkakaroon ng ano yun, ETIAP na yun. Oo. Pero no, sabi ko nga kanina, ironically in a sense, kasi nga, yun yung hindi ko pangarap dati, pero yun yung kinabagsakan ko ngayon. Pero, yun yung love ko ngayon. Ngayon kasi, I am leading a group of teachers dito sa UAE. Tinutulungan namin yung mga gustong makakuha ng lisensya. So, Ng board exam. ng board exam. Ano pangalan ng group? NOPTI UAE, National Organization of Professional Teachers Incorporated. And he's the president. I'm the president po. Yes. So yun po, Sama natin si tinutulungan Presidente. namin silang mag-review, inaalalayan namin through the process until makatake sila ng exam. Yun. And then all siya into, it's a non-profit organization, so wala kami kinikita. Yung time lang namin yung inaano namin. Hindi, actually, maganda yung advocacy yan nila. Sa lahat ng mga teacher dito sa UAE na hindi pa nakapag-board exam, pwede natin kontakin to si Box para pwede matulungan kayo. Hit like and subscribe sa Then comment lang kayo. channel natin. Pag Then hindi kayo comment lang nakasubscribe, kayo. hindi niya kayo tutulungan. Comment lang kayo, guys. Totoo. comment lang kayo, lagay niyo mobile number niyo, tawagan ko kayo. Ako ang nagpapatunay na 100% talaga na legit talaga. As in, marami na silang natulungan dito na mga 1 taon, 2 taon na hindi nag-take ng board exam dito lang pala sa UAE pumasa. Alam mo, Rage, Cubs, may mga natutulungan kaming mga education graduates sa Pilipinas na nakapag-teach na rin sa Pilipinas, mga 2 taon nakapag-teach, 3 taon. Tapos, yun nga sabi ko sa inyo, wala talagang mayaman na teacher sa Pilipinas. So, wala silang choice kundi pumunta sa abroad to give their family a better life, for greener pasture. Pero unfortunately, ang nangyari pagdating nila dito, nagiging sila, katulong, salesperson, ganun. Actually, may mga Box, maraming umiiyak nung mga natulungan kong pumasa. Sir, binago mo yung buhay namin, ganun. Actually, Box, itago na lang. Ito, may kukwento lang ako, no? About do sa experience ko do sa organization niya. Kasi naka-ano din ako sa kanila Naka-subscribe din ako nakasali din ako sa group nila. So, may natanong ako kasi na
na isang Aspirant. aspirant dun sa ano na sabi Pasado ko na siya, pasado na. yes, pasado na. Ang ganda ng kwento niya. Si Ferlin. Sabi ko hindi ko sasabihin yung pangalan na shoutout po sa iyo, ma'am. Ang sipag, ang bait. Alam mo, tinanong ko siya hanggang ngayon. Andun pa rin siya sa trabaho niya. Oo. Hindi pa rin niya iniwanan yung trabaho niya. Actually, hinihintay na siya ng hinihintay na siya ng isang paaralan. Nakabakasyon siya ngayon eh. Oo. Hinihintay na siya. Ni-refer ko siya kasi may connections din tayo sa mga Philippine schools dito sa UAE. Ni-refer ko siya sa isang school. Hindi ko na lang i-mention yung pangalan. Tapos, hinihintay na lang siya makabalik ng bakasyon. Magiging teacher na po siya. Yes. Galing Galing, naman. di ba? Oo. Yun na, hinihintay na lang siya. Panay nga tawag yung school. Uy, nasa na ba? Sabi ko mga siguro February 2, February 3, balik na siya dito. Dito sa UAE siya magtuturo. Sa UAE. Di ba? Kailangan natin ng mas maraming ganyan ng mga teacher. Mm-mm. At hindi basta-basta ang sahod ng teacher sa UAE. Oo, hindi basta-basta. Hindi basta-basta. Hindi rin basta-basta ang Hindi basta-basta. Ano? Hindi basta-basta. hindi basta-basta makukuha. Hindi naman sa hindi basta-basta. Of course, no. Lahat ng mga teachers dito sa UAE, they start from the bottom. Ganun naman talaga kahit Lahat sa naman. Kahit Lahat naman. kahit anong profession. Okay. So, ikaw, Quiz, Ako, ano bang pangarap ko? mag-vlog. Hindi, kasi ako ever since, siguro nasa ano ko yung pagiging creator Oo. ng something na kahit na ano ba yan. Kasi parang nahilig akong magbasa ng mga stories, mga ganyan. Tapos, ang naging pangarap ko is maging storyteller talaga. Ever since. Narrator, gano'n. Hindi naman not in any particular medium. Pwedeng dati kasi gumagawa ako ng comics. Comics, mga yun ganyan. nga, comics. May mga nauna akong binabasa. Tapos, Magaling ka din kayo mag-drawing, caricatures, cartoons. stick. Stick. Hindi, may konting ano naman eh. Pero, ang ano ko talaga is yung pag-storytelling. Kaya, nakakahiligan ko comics, photography, kasi photography, ano yan, di ba? Oo, dati di ba? 1,000 words. Oo. Dati ano ka din nun ng camera eh. Isang Photography. picture lang pero ang daming kwento, di ba? Kasi ang magandang picture, hindi naman sa ano yan eh, sa kung anong itsura ng picture. Nandun din sa Story. sinasabi niya na story. Sa kwento ng isang larawan. Oo, ganun yun. Ganda. Tapos, pagbo-vlog, ganyan, nagkukwento ka ng mga experiences mo. Tapos, ngayon, umabot din sa podcast. Yan. Actually, si Rage, nakamit niya na talaga yung dalawa niyang pangarap. Yung makatira sa condo at Oo. makapag-drive ng Magandang mamahaling sasakyan. sasakyan at magkaroon ng Maging sariling vlog. podcast. Oo, podcast. So, di ba? Yung vlog, pangarap ko din dati yun. Wala naman sinabi na magmo-monetize. Basta nagka-vlog ka. Hindi, okay na to. Ikaw, Kung mabivisit niyo po yung Facebook page or Facebook ni Rage, may mga pinost po siya dong mga picture. Wala yung training ha, walang formal training pero alam niya kung paano tingnan ng isang anggulo. Halimbawa, kahit maglagay ka lang ng isang baso dyan, baka naman mga sponsors, malagyan natin ang pangalan niyo dyan. Oo nga. So instead yung baso, pwede niyang lagyan ng parang kwento. Baso at saka wire. Ano bang kwento nilang dalawa? Yung ganun. Meron akong isang picture na nakita na in-upload mo nung nasa Thailand tayo, yung baboy ba yun? Baboy ba yun? Oo, yung pink na baboy doon sa harap ng Chang Hotel. Elepante. Elepante. Pero mukha nga ang baboy. Oo, mukhang baboy. Parang Kasi baboy pink na may mahabang nguso. Pink kasi siya. Pero ang gandang-ganda ako doon sa kuha niyang litratong yun. Grabe, sabi ko. Yung editing ng background. Yung dark depiction mo. Oo, andun. Ang ganda. Grabe talaga. Kaya nagpa-picture ako sa kanya, iba yung lumabas. Baboy din. Naalala mo pa yung elepante. Hindi, totoo kasi gandang-ganda ako doon. Hindi, mabalik tayo dun sa kasi nabanggit niyo yung mga pangarap niyo, then nag-end up kayo sa ibang larangan, ibang field. In-adjust niyo ba yung childhood dream niyo base dun sa pangangailangan niyo as an adult? Yung parang adult priorities niyo, kumbaga. Kailangan. Na kung halimbawa ikaw nag-end up ka as a chef, tapos nag-end up ka as a teacher. Sumunod ba yung pangarap nyo? Yung nag-adjust yung pangarap nyo dun sa kasalukuyang nagfulfill nung mga pangangailangan nyo sa buhay? Parang ganun.
Ikaw? As I said, yung sa akin kasi nakabase na lang ako kasi ngayon sa Current sa mo. current ko. Kung saan ako kikita o saan mas okay yung kita at saan ako masaya, doon ako ngayon. Pero sabi ko nga, ang pangarap ko ngayon na consistent na gusto ko talagang gawin, magkaroon ako ng restaurant talaga sa Pilipinas. Pero related na rin somehow sa trabaho mo, di ba? Sa trabaho ko ngayon. Pero sa pangarap ko dati malayo na. Malayo. Malayo. Baka pwede Unless gusto mong magtayo ng restaurant sa kampo ng mga... sa tabi ng kampo. Sa kampo ng mga kampo ng mga sundalo. Sa tabi ng kampo, maaari yun. Okay. Eat all you can. O kaya mag-supervise ng canteen sa loob. Pwede yun. Tapos, sa barracks. bago sila kakain, harap sa kanan, right. Ganun ba? Tapos pagkain nila. ganun. Oo. Pag Ako naman, ulit lang. The way I look at it, kung bata ka kasi, dalawa lang yung worry mo. Yung worries mo is, anong oras ka maglalaro? Pangalawa is, paano ka mananaginip? Yun lang yung worry mo. Hindi natin, nung bata ka, hindi mo iniisip ko anong kakainin mamaya, ano bang ibibili ng gamot kung may sakit ka, ano bang problema ng ate mo, ano bang problema ng kuya mo. In short, wala tayong problema. Walang ng bata problema. tayo. Wala So, nang serious na problema. Yung influences ng dreams natin or pangarap, sinatawag nilang pangarap ng bata natin, is yun yung mga influences ng nakikita natin sa TV, nakikita natin sa paligid. Yun yung dinidream natin. So, parang fantasize. Parang maganda. fantasy. Fantasy. Somehow, when you grow up, nag-iiba yung demographics, sabi nga nila, nag-iiba yung demographics ng buhay. Yung priorities mo. May iba ka na ng priorities. Medyo na-stray away yung pangarap mo. Yun Nawawala yung yun. Pagdating mo sa college, naiiba yung problema. Pagkatapos pag-graduate mo ng college, may ibang problema which would change yung path ng pangarap mo. Like me, ito yung original kong pangarap, maging reporter. Pero ngayon, naging salesperson ako, nasa sales ako ngayon, nasa management ako ngayon. And teaching. So, yun kasi yung mapupuntahan ko sa current ko na sitwasyon. Sa current ko na sa current na maibibigay ng buhay ko ngayon. Hindi naman ako pwedeng maging reporter. Pero in a way, kung titingnan mo ng maigi, parang related pa rin naman yung pangarap mo noon na maging reporter sa ginagawa mo ngayon, di ba? Kasi in some way, parehas na nagbibigay ng information sa Yes, mga exactly. tao. Kumbaga sabi niya nga kanina, kung may nakapag-advise sa'yo na kung gusto mo maging better lawyer, kailangan mo maging Magaling masscom. magsalita, Ang teacher, nakaharap din tayo sa mga tao. Oo, ganun. Hindi lang sa mga bata, pati sa mga magulang ng mga bata. Kaya, I think it's okay din naman. Oo. Yung advice lang siguro ng professor na yun, nung college ako, kung gusto mong maging lawyer, mag-masscom ka. Kasi sa masscom po talaga, I'm sure makaka-relate yung mga masscom student, lalo na mga broadcasting student. Train ka talaga, yung training talaga is humarap sa tao on a different way. Unlike teaching, and teaching kasi is more of like teaching. Yung ini-encourage mo yung mga bata You giving information or knowledge knowledge. to the kids. Yun. Ngayon naman, ang broadcasting, tinitrain ka to persuade. Persuade or gain. Paniwalaan yung sinasabi mo. Okay. Ganon. Tama, Kasi wala tama. namang, hindi naman tayo sure na yung mga nire-report sa TV, tama ba talaga yun or hindi. Pero yun ang sinasabi ng reporter, kaya yun ang paniniwalaan natin. Pero at least ngayon, yung information na binibigay mo sa mga nasasakupan mo under sa di ba? Is sigurado ka na Sigurado na tama. tama. Dapat lang. Parang ganun din. Dapat lang kasi Somehow. ang sasabihin nating mga salita na ibibitawan natin dyan, lalo na sa balita, kailangan tama talaga. Kailangan tama. Yun talaga dapat ang taan. Mas mahalaga ba na yung pangarap mo is mabayaran yung mga bills mo? I think, O yung para sa'yo, ano yung maganda na dream? Yung dream na kaya niyang bayaran yung bills mo? O yung dream na yung passion mo talaga? Oo, parang dream na magbibigay sa'yo ng maraming pera or dream na masusunod kung ano yung gusto ng puso mo. Oo. Ganon. yung kumbaga ang tanong mo, Rage, yung pangarap mo na talagang gusto mong gawin. Oo. O yung pangarap mo na bibigyan ka ng pera. No, kumbaga, di ba nga napag-usapan natin, nag-adjust yung pangarap mo. So dahil sa pangangailangan. Dahil sa pangangailangan, sa sitwasyon nyo ngayon. So, alin ba yung mas mas
gusto mong mangyari? Yung pangarap mo dati as bata ka nung iba pa yung priorities mo? O yung ngayon na kahit papaano na natutugunan yung mga needs mo? Kung sakali, mas gusto ko yung yung pangarap ko nung bata ko. Kasi hindi na natin magagamot yung inner child natin eh. Hindi na natin mababalikan yung mga panahon na nasayang natin na dapat yung pangarap natin na nakamit natin dahil pinagpursigihan natin nung araw. Kasi kahit anong sabihin ko, kahit anong gawin ko, hindi ko na mababalik eh. Kaya kung bibigyan ako pagkakataon talaga sa Gagawin susunod mo pa na rin. buhay, gusto ko maging sundalo ko. Yun lang. Ako naman, actually, yung thought na yan, nabukas na yan sa akin nung nagtrabaho ako sa Hot FM as a DJ sa Cebu. Akala kasi ng iba, kapag DJ ka sa isang radio station, is napaka-luxurious ng Mayaman ka. life mo, mayaman. Mayaman ka. Yun ang hindi alam ng lahat. Actually, ang pagiging DJ sa isang radio station is more of like a hobby. Parang fulfillment ng gusto mo. So, Mostly, ibig sabihin, sponsorship din doon. hindi. Mostly may sponsorship din. Pero mostly ng mga DJ na nasa radio station ay mayayaman na talaga actually sila. Kasi ang pagiging DJ naman sa isang radio station, it's not an 8-hour job or a 9-hour job. Unlike 1 us hour, ngayon. 2 hours. It's like 3 hours, 4 hours na job. So, maliit lang talaga yung bayad. So, doon namulat sa akin yung ano ba yung gusto ko? Yung ma-fulfill yung pagiging DJ ko, which would lead my path to becoming a reporter or a news anchor, or kumita ng mas malaking pera. By that time, ang demographics ko is I need to provide sa nanay ko because may sakit siya. So, yung pagiging DJ would not suffice. Parang, no, hindi pwede yung ang copy ng kita. So, I have to give up. Kasi hindi ko na pwedeng pagsabayin ng pagiging student, pagiging DJ, at magtrabaho sa isang call center. Patay na siguro ako pag ganun. So, I have to give up pagiging DJ, tapos student ako at the same time nagtatrabaho sa call center. Pero, nung time na yun, ano na lang, parang dalawang subject. Kaya kong i-handle. Dalawang subject lang, tapos night shift sa call center. So, yung tanong mo, kung ano ba yung gusto mong sundin, yung situation na kikita ka ng pera or situation na or path na yun talaga yung dream mo. Actually, sandali, bago mo sagutin yan, may isa tayong segment dito na ang pamagat is alin ang pipiliin mo? Ali nagpipili. Oo, Ayun. ayan. So, yung tanong ko, sorry medyo related kasi yung ang pipiliin mo na tanong natin. Medyo related sa tinanong ko ngayon. Oo. So, kakat mo muna si Oo, Cox. so diba? kakat ko muna, then ituloy Baka mo siya. masabi mo na eh. Masasagot na nung sagot mo yung tanong eh. So, dito sa segment natin, Pipiliin mo. alin ang pipiliin mo? So, meron tayong dalawang options dito na pipilian. Tapos, ano nyo kung ano yung option na gusto nyo at bakit. Sagutin nyo kung bakit. Yun ang napili nyo. Kami lang, di ka kasali. Kasali ako, siyempre. Pero kayo muna. Parang lugi. Hindi kasali, diba? Magiginig muna ako kung ano yung sagot nyo bago. Para may Para mas- idea ako. para mas diba? magaling. Oo. Para mas maganda mauna mo si Ayun. Then, since nandun ka na, so sa'yo ko muna i-direct yung tanong. So, ang mga choice question natin ngayon eh, yung matutupad yung pangarap mo mula nung bata ka, magagawa mo yung trabaho na gusto mo. Pero, isang kahig, isang tuka ka lang. Or, gagawin mo yung pinakaayaw na trabaho mo, Pero yayaman ako. pero malaki yung sweldo. Yung hindi ka na mahihirapan sa Una sa lahat, tanungin mo muna kung ano pinakaayaw niyang trabaho. yun. Ano yung pinakaayaw mong trabaho? Bago siya sumagot, siyempre. Ang pinakaayaw ko na lang trabaho, maghugas ng plato. O, hindi May nakakayaman yung paggugas ng plato. Hindi, nagbabayad wala naman ba akong sinabing hindi. Masamang trabaho yun. Ayoko lang talagang Hindi naman maghugas ng... masama. Hindi, sabihin na natin, kidding aside, pagpalagay na natin ang sumasahod, ano bang mataas na sahod para sa'yo? nung sabi ko nga kanina, nung medyo namumulat na ako, mga first year, second year high school, ang pinakaayaw ko talagang trabaho, maging teacher. Maging teacher. Kasi yun nga yung nakikita ko sa pamilya namin. Yung nanay ko hindi naman yumaman sa pagtuturo. Yung lola ko hindi naman yumaman din sa pagtuturo. So yun yung pinakaayaw kong trabaho. Pero given yung mindset mo ngayon,
ano yung pinakaayaw mo na maging trabaho sa kasalukuyan? Sa UAE. Kahit saan, kahit sa Pinas. Kahit saan. Kahit saan, kahit sa Pinas. Anong pinakaayaw mong trabaho pero babayaran ka na lang ng malaking sahod Para doon. para doon? Or yung Siguro magtrabaho sa DPWH. malaking sahod doon. Bigyan mo Malaki sahod doon. bigyan yung binanggit niyang ahensya ng gobyerno. Pwedeng Paki-blip na natin. I-beep ba? I-beep natin. I-beep ba yan? Sige, ano ko lang. Oras. Ngayon. yan. Ganon. So, yun. Na malaki yung sahod mo Ay, tayo. versus yung pangarap mo talaga na ever since na gusto mo maging trabaho pero saktong sakto ka lang nabubuhay. survive. Oo. Hindi man nabubuhay ng okay, yung survival lang talaga. Ito, guys, ako talaga, this is cliche, no? Cliche siguro kung iisipin na ano naman ng tao na to, napaka unrealistic. Ayoko talagang magtrabaho sa isang firm or isang workplace or isang kumpanya kung saan may maaapakan ng mga tao. Yun lang. Okay. Kahit na sasahod man ako doon ng Malaki. mga 20,000 dirhams or 25,000 dirhams, pero alam ka naman na every step or every action ko may taong ma-harm May mga taong natatama. o madadamay. Kasi I believe, naniniwala kasi ako, Rage Cab, sa karma. Yes, totoo naman ang karma. Indirectly. So, yun. Ayaw ko ng trabahong ganun, kahit malaki ang sahod. Kung tatanungin ako, would you take it? No. Hindi. Okay. Hindi ko siya ititake. Trabaho na, siguro naman trabaho na gusto ko, pero kung minimal na sahod, wag naman yung alam mo ng buhay dito sa UAE. Ang hirap ang mahal ng renta dito to. Ay, true. Yung sakto lang na nakakabayad ka ng rent at saka nakakakain ka Nakakapagpadala ng sa Pinas. 3 beses sa isang araw pero yun wala ka lang. ng ipon. Yun lang yung advantage siguro sa atin lahat. Cubs, Rage. Kasi hindi tayo namulat sa buhay ng mga bata pa tayo. Hindi tayo namulat sa buhay na marangya. So kung malalagay man tayo sa isang sitwasyon na middle earner, ingo nga nila. Okay na yun sa atin. Kasi hindi naman natin na experience na maging mayaman talaga na mayaman bumagsak. So ang aim is yumaman ulit. So gagawin kahit masama para bumalik sa old status. So okay na ako sa Box, speaking doon sa sinabi mong namulat, umaga siguro tayo namulat ang buhay ng buhay adult na na ganito kahirap. Siguro na paghandaan natin. Hindi kasi tayo sinabihan ng magulang natin na pagdating ng 18 years old, ganyan kaya yung sa totoong buhay, hindi ako na-advise ng ganun Parang ang ginawa sa akin ay sige, gawin mo lang yung gusto mo muna diyan kasi pagdating ng araw, hindi mo na magagawa lahat 'yan. Parang mga ganun ba? Sa buhay mo. Parang ganun lang. So, 'yun. So ano yung pipiliin mo? Doon ka sa dream job mo na minimal lang ang kita. minimal lang yung sweldo? Or dun sa Trabahong ayaw na ayaw mo. Ang dream job ko kasi, yun nga, yung pagiging sundalo. So, hindi ko nakamit. Yung ayaw ko naman na maging trabaho, ano bang hindi ko pa na-experience na trabaho? Halos lahat na-experience ko na. Construction, balot bendo. Callboy, ganyan? Hindi, wag yun. Hindi, halos lahat na Blip natin yung blip. Ay, di, pwede yun. Pwede din. Halos lahat na subukan ko na. Nagtanda ako ng balot, nagmekaniko ako ng motor, nagbusiness din ako, nagturo ako, naging chef na ako, naging factory worker na rin ako. Saan ka pinaka na-fulfill? Sa mga... Itong dun sa pagluluto. Ito talaga yung passion mo. Ewan ko, simula bata pa ako, mahilig ako magluto. Kahit na pahiwain mo ako sobrang liliit na mas marami pang... Naalala ko nga, nagluto kami ng fried chicken dati. Huwag mo nang sasabihin yan, guys. Naalala mo pa yan? Nagluto kami ng fried chicken, tapos... Sige, magluluto ako ng gravy. Ako na magsasabi. Akin na ang punchline. Alam mo anong niluto ko? Gravy ng lumpiang sariwa. Hindi. Lasang lasang gravy naman ng chicken. Pero yung itsura niya, parang yung lumpiang Hindi, actually, sauce ng ang nangyari doon,
hindi siya yung ano, yung paki-sensor na lang tong ano, kasi brand to eh. Yung brand, hindi, ito na lang. Yung brand kasi nabiling North Cube, Beef cubes. Beef Cube. Oo. Yan yung, basta yung cube na nabili, hindi siya yung gusto kong brand. So, may ibang lasa talaga yun. May yung malaking may factor masala? yun. Oo, may malaking factor kasi talaga yun. Kasalanan nung cubes. Tapos sumobra ako sa Sinisi pa- cornstarch. Sinisi pa yung cubes. Hindi, Pati sumobra ako sa cornstarch eh. cornstarch. Hindi, yung cornstarch kasi, Pampalapot. Lumalapot masyado eh. lumapot. Kaya yun dapat, Kasalanan nung cornstarch yun. Lumapot na siya. bigla naghanap Naging ng ano. pandikit. Sabi niya, Gaw-gaw yata yung nilagay mo eh. Ito. Hindi naman. ito yung sinasabi ko kanina na tahimik lang si Rage, pero pag biglang bumanat yan, tahimik kami lahat kumakain eh. Asan yung lumpia, sabi niya. Naghahanap ng lumpia. Kahit naman siguro ako parang- maghahanap ako saan lumpiang sariwa. Manok ang ulam namin eh. Kulang ng mani itong sauce ah. Sa inyo pa naman mga Kapampangan, big deal ang Hindi, totoo sa lasa. hindi, big deal ang yung lumpiang sariwa sa inyo, di ba? Or sa inyo ba yun? Oo. Oo. Kind of sa Kapampangan. Pero bumawi naman ako doon sa dinuguan ko nung minsan. Oh. Siyempre, bawi ako sa dinuguan ko. Of course, hindi naman pwedeng kami laang. Ano ga ang Ako? ikaw? Ibabato namin sa iyo yung tanong mo. Hindi, syempre. yun nga. Kung Ako- alin ba pipiliin mo? Ako, as long na hindi yung ayaw mo ng trabaho na wala, mababa din yung sa. Okay. Parang gusto ko rin sabihin kanina, Parang pero parang ang sarcastic may- kasing sabihin. Mayroon kasing trabahong burat na burat ka na sa trabaho mo tapos ganun pa yung sweldo mo. Alam mo yan? Pero sa totoo lang, gusto ko Oy, rin totoo sabihin yan. yun. Yung Totoo yan. bibigyan ako ng sahod na malaki, pero ayoko yung trabaho. Siguro mas pipiliin ko yun. Sabi ko nga, pagtapak ko sa UAE, sabi ko ganyan. Kahit isabit nila ako dyan sa maghapon, sabi ko, basta may sahod ako, okay lang. Pero, yun, babanatan ka pa rin talaga ng realidad dito sa UAE. Ako siguro, kung ako yung pagpipiliin, siguro lalaruin ko ng ganito. Yung magtitiis ka doon sa ayaw mo na trabaho. Pero malaki ang Then Malaki ang mag-ipon ka maybe 1 year, 2 years, ganun. Mag-ipon ka para magawa mo yung gusto mo. yung gusto mo. Tama. Ganun siguro. Ganun siguro yung kung ano lang, being honest lang. Kasi ano lang naman yun eh. Pero kahit Pero sino, sa ganung sitwasyon, ano yun, mahigpitang tali ng PC talaga, ika nga nila. Kasi hindi mo gusto yung trabaho pero kailangan mo talagang panghawakan for the meantime dahil kailangan mo mag-ipon. So, you have to endure yung yung Tsaka ano naman tayo, 'di ba? Known naman tayo for being resilient, 'di ba? yun nga, sabi ko nga, pwede naman pag-aralan. Oo. Yung trabaho, di ba? Pag-aanahin mo yung pagiging resilient mo. Tapos after a year or two, pag nakapag-ipon ka na, gamitin mo yung naipon mo for something na gusto mo. sana din yung mga viewers natin, ano kayo, comment down below, ika nga nila. Kung kayo yung tatanungin, ano yung pipiliin? Ano yung pipiliin nyo? Comment down below. Babasahin namin yan sa next na episode. Ayan. Ay, hindi pa yung sa susunod na episode, sa susunod na mga episode. Ayan, So, maghintay lang tayo dyan ng mga uploads. So yun na muna siguro ang time natin para sa unang episode natin. Woo! Nag-enjoy ba Grabe. kayo? Maganda, no? Hindi ko alam, pilot ano ba to? Pilot episode. ba First to? episode pa lang. Akala ko ito na yung kalagitnaan natin. Hindi Ang ko, ganda, sabi ko ang kay, ganda. sabi ko Nag-enjoy kay ako. Rage kanina, sabi ko, ano mo ko, i-backup mo ko kasi baka wala akong masabi. Ang kapal pala ng mukha ko. Di ba? Pag nandun ka na kasi sa momentum, di ba? Ang sarap na ng usapan. Sarap na ng Oo. usapan. Yun yung sinasabi ko. Kaya pagkakasama ko sila, ano din ako, nagiging madaldal din ako. Pero pag ako lang mag-isa niyan, nakatanga lang ako. Di, ang kagandahan din kasi, may mga natututunan talaga na mga Yan, bagay-bagay. may natutunan ako kay Cabs, kay Box, at may natutunan din ako sa sarili ko. Kahit ako, wag uubuhin kapag may podcast. Ako nga din yung kanina pa Grabe, nangangat. ang hirap talagang ano yun. Ang hirap niyang triggerian. Baka pala may gusto kayong batiin or i-shoutout. Parang yung segment natin to, yung dun sa mga last minutes natin. Okay, yes. I-dedicate natin para sa mga listeners, sa mga kaibigan natin na nakikinig. Baka may gusto kayong batiin. Ayun lang, binabati ko lang lahat ng mga listener namin. Uy, first episode may listener na. Pero okay lang yun. Siguraduhin yung mag-subscribe kayo. Okay lang yun. Yun, shoutout ko lang sa inyong lahat guys na
stay lang kayo sa amin tapos kami nang bahala sa inyo. Ako, shoutout ako sa mga aspirants ko sa NOPTI UAE, pati na yung mga officers at lahat din ng mga Bisaya, mga taga Surigao na nandito sa UAE, mga taga Kantilan particularly. Shoutout sa inyong lahat. Shoutout na rin po sa ating mga coffee companies dito sa UAE at sa entire world. Baka naman. Isang task nga lang naman ng ating baka mga naman. mags. Oo, Yes. malagyan na ng pangalan. Wala nang laman, pero- Din eh. 3-in-1 Kasi, tayo, 3-in-1. alam mo, first episode, sa sunod namin na episode, May pangalan. May pangalan, tapos Yes. ibang company ulit. Ganun. Actually, boss, Rage, nakalimutan natin na kanina sa intro, bago ka mag-shoutout, no? Yung kape mo ba, ano ba? Ano bang timpla ng kape mo? 3-in-1. 3-in-1 din. Napakadali. 3-in-1. Di ba nga sabi mo 3-in-1? Oo. Tayo nagre-represent. Oo. Sino yung asukal sa atin? Ako. Uy, sweet ka ba? Oo. Sweet ako. Oh. Paano yung boses mo? So, ibig mong sabihin siya yung kape? But Uy, pumuti ako dito. pumuti na. As in dito, hindi ko alam kuminis talaga ako. Mukha lang talaga ako matanda. Hindi naman. Ay, hindi ba? Grabe naman. Oh, hindi Guys, naman. comment nyo ako mukha ako matanda. Hindi naman. Hulaan nyo, ilang taon na siya? Yes. Ang makahula, may Gcash. Talaga, unang episode pa lang, wala pang sponsor. Hanap pa. Oh. Oh. Ikaw magbibigay. Ha? Pag So, may nagtanong. Kape, sugar, creamer. Ganon. Cream Bakit ka, of- hindi. Sige, bakit ka creamer? Kasi creamy ako eh. Hindi, ganito yung tanong. Ano ba ang usual na kape mo sa araw? Tama. Kada araw? Oo. Ako yung ano lang, instant coffee lang. Instant coffee lang. Kasi Pero pag sa opisina, pag like sa airport, may mga ano kayo doon, mga coffee Meron. machine. Oh. meron, pero Pindot-pindot lang yun, ah. meron din kaming instant coffee sa libre lang yung instant coffee. hindi mo maliligaw talaga si Rich, di ba? Instant coffee. Kasi yung brewed coffee sa airport, may bayad eh. Ay, may bayad ba? Yung instant coffee, libre lang, binibigay lang sa amin sa opisina. Hindi, yan naman ang talagang tontuwa ako sa kabayan. Oo. Alam mo kahit anong libre lang. Oo, yan. Talaga hindi. Merong libreng brewed coffee sa cafeteria, pero pag Hindi tinatamad masarap. ako lumakad, instant Malayo-layo. coffee na lang. Ikaw, Cabs, anong kape mo Actually- sa usual mo na kape? Lately na lang ako nagkape. Dati hate ko ang kape. Hmm? Nung nagkakaproblema na ako, alam mo yung nakaupo ka tapos di mo alam gagawin mo. Ngayon nakatunganga ka lang, kape ka lang ng kape, ganyan. Hanggang sa nagustuhan ko yung lasa nung tamis. Tapos minsan nagda-dark coffee din talaga ako. As in dark lang. Ako naman, yung kaping tinitimpla talaga. Pero, ano lang, yung cream, sugar, tsaka kape. Yun. So yung yung hiwa-hiwalay talaga. Yung mga, yung Hindi mga yung nakamix ka agad. nakamix ka agad. Parang mas maganda kasi yung instant na natitimpla mo eh. Natitimpla. Yung Hindi 3-in-1. yung sarili na Oo, yung kung coffee, pag yung 3-in-1, kung ano lang yung timpla ng 3-in-1. Kumbaga, Yun lang yun. maganda yun kasi kumbaga ikaw, parang sa buhay mo ikaw yung magtitimpla. Di ba? May life lesson pa nakasama. Yun. di ba? Ikaw, Koy, sinong mga isa-shoutout mo? Ako, mga family, nanay ko, mga kapatid ko, asawa ko, anak ko. Tapos si Sir Jason na nagbigay ng Cebu, longganisa. Ay, oo. Uy, kinain ko shoutout kanina po, sa- sarap. Ang sarap ng longganisa. Lasang longganisa po. Galing Thank you, pa thank you. Galing pa ng Cebu. Yun yung paborito ko. Bisaya longganisa. Thank you, boss. Jason. Salamat. Kasi masarap yung longganisa na Kapampangan. Yes. Parang Mabaw. malapit siya sa lasa ng Kapampangan. Ibang yung medyo sweet. Ibang Dahil Bisaya ako, yung mga bilog-bilog, yun yung gusto ko. Mag-garlic lang yun sa amin sa sa mga Kapampangan. Oo. Matamis na Mag-garlic. Oo, yun lang, maganda yun. Ayan. Ayun. So, yun na. Ang ating first episode. Yanda ang haba ng episode natin yan. Pero ayos lang yan. Nag-enjoy naman tayo. Enjoy naman. So remind ulit sa ating mga viewers kung gusto niyo pong makita yung mga pagmumukha namin, manood lang po kayo sa YouTube channel namin. Kung gusto niyo namang makinig lang yung mga bedroom voice namin, ganun. Hindi. Isa-isa nga tayo na sexy voice. sexy voice. Una ka muna, Rage. Ito nga pala yung aking sexy voice. May nagsabi, kaboses ko daw si Lito Lapid sa Sa personal. Totoo ba yan? Sa mga nakikinig. Kaboses ko nga ba si Lito Lapid? Mukha ba ako nagkakwari? Parang,
Uy, issue yan. Ay, love. Mukha ba akong- Love. Walang ganun. Ano? Ay, tatanungin ko sana. Wag na. Ako naman po. Yan ang literal na sexy Yan yung voice. sexy voice. Ay, tanong po yung aking sexy voice. Ika nga nila yung bedroom voice. So, kung gusto niyo pong nasa background niyo lang kami, parang palapit na ako sa horror. Oo, yun nga. Pwede niyo kaming i-background lang. Oh, ganun. Okay ka ba? Sexy voice ba? Sexy voice. Bato-bato sa langit. Ang tamaan, huwag magagalit. Ito po si Ted Filon, natutuwang. Soko. Petox. Eto. Ito po ang Petox. Ayan po. So, pwede niyo po kaming background lang habang nagda-drive kayo, habang nakaupo lang. Habang tumatay kayo. Tumatae, gano'n. Ang baho naman dun. Pwede, hindi pwede. Eh. Oo. Okay lang po, sige gamitin niya Spotify. Pero wag niyo pong tapusin yung isang episode ng nakaupo sa toilet. Oo. Masama yun. Ay, Pero Pagkamalan na kayo. hindi malayong mangyari. baka. Oo. So, yun. Ayan, so Okay, hanggang sa guys. susunod na episode, abangan nyo po yan. Ito po ang Petox. Ako po si Quiz Cubs. Ako po si Box. At ako si Rage. Paalam. Paalam. Batibot.